Okay, so start na ho tayo, no? Magandang gabi ho sa ating lahat. At welcome po rito sa The Bride of Christ TV channel, ating YouTube, Facebook. At manalangin nga muna tayo mga kapatid, no? Para pampag-good vibes lang. Panginoon, maraming salamat po sa gabi na binigay mo po sa amin. Kami po ay nagkakatipon magkakapatid, Panginoon. Para pag-usapan po namin ikaw at ang dalangin po namin, bigyan mo po kami, Lord, ng wisdom at presence of mind sa aming pag-aaralan sapagkat napakahirap po ng aming pag-aaralan ngayong gabi, Panginoon. At kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Panginoon, at katapatan mo sa amin. Araw-araw mong pinapakita ang iyong biyaya at habag sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kami mga hentil ay nabubuhay lamang sa iyong habag at biyaya, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pakinabang na ito na iyong pinahayag po, Panginoon, sa aming apostol na si Apostol Pablo, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, kundi dahil sa iyo, Panginoong Hesus, wala kaming pabor ng Diyos, wala kaming kaligtasan, wala kaming buhay na maayos, Panginoon. Kaya salamat po sa iyong ginawa, Panginoon. Walang hanggan pong pasasalamat ang aming binabalik sa iyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay, so sa gabing ito, no, Santa Cena tayo. Ayan. Okay. So sa mga gustong mag-Santa Cena, kahit na naka-off ang camera, sige lang, okay lang. Alam niyo naman dito sa Bride of Christ, wala pong sapilitan dito. Wala naman po kung, alam niyo nun. Ginagawa lang naman natin to dahil lamang sa ating kagandahang loob para sa Panginoon na rin. Maganda rin naman ang loob natin eh. So, pasalamat tayo kay Lord, no? Okay. So, sabi ho kasi sa 1 Corinthians chapter 11, kung babasahin ko lang, no? Verse 23, no? Sabi ng Panginoon, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat, pinagparapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at ang sinabi, ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain po kayo ng tinapay at ng inom ng kopang ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. So hanggang kailan daw natin ito ginagawa? Hanggang sa second coming of Christ. So, pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. So sa ngayong gabi, no, mag-aalalahanin natin yung ginawa ni Kristo sa krus. At repeat after me po, no. Kunin po natin ang ating munang tinapay. Ayan. Ay, sorry po. Hindi ko to tinapay. Pasensya na. Okay. Okay, tayo po ay sabay-sabay na magbigay ng ating statement of faith. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong ginawa, Panginoon, nung nandito po kayo dito sa lupa, Panginoon. Una, ang iyong pagbayubay ng iyong katawan sa magitan ng iyong mga hampas na binigay sa iyo at mga latay, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, na kami pinagaling mo na. Kaya wala na po kaming sakit karamdaman, wala po kaming sakit, kami pinagaling mo na, Panginoon. So magitan ng iyong mga latay at sugat kami yung pinagaling. At hindi lang yun, Panginoon, sa magitan ng iyong katawan, Panginoon, kami pinagpalat, pinaburan, at ginawang banal sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kainin po natin.
Okay, hawakan po natin ang ating mga saro. Tayo po'y manalangin sabay-sabay. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, salamat po, kundi dahil sa iyong dugo, Panginoon. Sa magitan, Lord, ng iyong banal na dugo, kami pinatawad. Kaya pinananampalatayanan mo po namin na kami pinatawad mo na sa lahat ng aming mga nagawa o magagawa pang kasalanan. Ito'y pinatawad mo na, Panginoon, sa magitan ng iyong dugo, Panginoon. Sapagkat binsang kang pinako sa krus, Panginoon, at iyon sapat na, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami po inaligtas, kami ginawang banal, kami pinatawad, kami mabubuhay ng mahaba, Panginoon, habang kami nandito sa lupa, at buhay na walang hanggan ang kapalit nito, Panginoon, pagdating, Panginoon, sa susunod na panahon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong ginawa sa krus. Salamat po, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya. Sa ngalan ni Jesus, inumin po natin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay. Okay mga kapatid, matindi po yung ating pag-uusapan ngayon. Ano? It's all about dispensation. Okay? Gusto ko po maging malalim kayo sa dispensation kasi marami mga katuroan na chapsuy eh. Minsan kahit na nasa full grace na chapsuy pa rin ang mga turo, napapansin ko nga yun eh, no? Nakakalungkot, pero yun ang katotohanan. Pero sa awat biyaya ng Panginoon naman, ipapahayag ng Diyos sa atin ngayon yung tamang pag-aaral. Wait lamang po. Dapat kasi natin malaman mga kapatid na ang Bible, sinulat po yan sa mga Hudyo. Sinulat ng mga Hudyo. So ibig sabihin, ang Bible po ay libro po yan ng mga Hudyo. Ibig sabihin po niya mga kapatid, majority ng istorya, ng pangyayari, mga sulat, mga propesiya, ito ay umuugnay sa Jewish nation. Hindi po tayo kasama po dyan. Totoo lang. Alam niyo ba, ang dispensation meron siyang original na sketch ayon sa pag-aaral, no? At kung mapapansin niyo dito, no, ang dispensation po ay meron akong 4 na dispensation dito. Eh. Ito talaga yung totoo. Ito talaga yung plano ng Diyos talaga. Nauna, nung unang dispensation, ito yung dispensations of innocence, na ang relasyon ng Diyos sa tao ay by grace. At isang magandang halimbawa nga dito ay yung panahon ni Adan, tsaka ni Eva, ni Noah, Abraham, tsaka yung kauna-unahang Israel. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ngayon dito, yung ano ba yung mga dispensation ng relasyon ng Diyos sa tao? According sa Bible. Okay? So, agaya nung kay Adan, o ano bang merong relasyon sila sa Diyos dati? Sila ba ay law o grace? Ano ba ang trato ng Diyos sa kanila? So, ang trato ng Diyos sa kanila ay biyaya. O ba't ko nasabi? Kung sila ay under the law, bakit nung nagkasala sila, ba't sila hinanap ng Diyos? Di ba? Pinuntahan sila ng Diyos. Binihisan sila ng Diyos, di ba? Yun ay pagpapakita po ng biyaya eh. Na hindi mo makikita sa panahon ng law. Okay? So, kahit nung panahon din ni Noah, nung panahon ni Noah, di ba? Kung tutusin si Noah, biyaya din naman yun eh. Sa pananampalataya lang siya kinalugdan ng Diyos eh. Kasi kung sa performance lang, sablay din si Noah. Matindi nga yung ginawa niya, di ba? Alam niyo na yun, ayoko nang sabihin na baka ma-MTRCB tayo. So for the record sa Bible, si Noah ay hindi perpekto. Pero pinaburuan siya ng Diyos.
Siya nga lang ang niligtas, siya pa ang pinili ng Diyos, eh, 'di ba? So ano 'yun, dahil ba sa napakagaling ni Noah? Hindi. Lahat ng mga taong ito, kay Adan, kay Noah, tsaka kay Abraham, lahat ng mga taong 'yan hindi naman perpekto, bakit kinagiliwan sila ng Diyos? Dahil kasi ang Diyos ay mabuti. Okay? Hindi kagaya sa law, talagang makikita mo ang lupit ng Diyos. Ang Diyos pumapatay. Pero sa panahon ng grace, hindi gano'n ng Diyos. Oh. Bakit? Walang kautusan. Kaya walang kasalanan eh. Remember na pag-usapan natin dati, kundi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa kautusan, sorry, may kasalanan. Eh, nung panahon na to, wala namang kautusan eh. Kaya biyaya lang sila. Si Abraham, di ba, example. Mm. Si Abraham naging matuwid sa Diyos dahil sa pananampalataya. Hindi dahil sa kanyang ginawa. In the first place, kinalugdan na siya ng Diyos bago niya ialay si Isaac. Di ba may senaryo sa Bible na inaalay niya si Isaac, pero bago nangyari yun, kinalugdan muna siya ng Diyos. Oh. Sa mata lang ng tao siya naging matuwid nung panahon na inialay niya si Isaac. Pero bago yun, sa mata ng Diyos, kinalugdan na siya, ang sabi. Kaya si Abraham ay nabubuhay pa rin sa grace. At si Abraham ay kilala na father of faith ayon sa mga Hudyo. Bakit siya father of faith? Eh, syempre, dispensation of faith sila eh. Hindi na natin pwede ring purihin si Abraham kasi nga sa panahon na yon, ang relasyon ng Diyos sa tao ay sa pamamagitan ng faith. Faith kanino? Sa Diyos. Faith do sa kanyang kagandahang loob. So ibig sabihin mga kapatid, sa una pa lang talaga, ang nais talaga ng Diyos sa atin na klase ng relasyon ay dahil lamang sa biyaya. Oh. Bakit biyaya? Eh kasi nga ang tao walang kakayanan na abutin ng Diyos. Kaya naawala lang ang Diyos sa atin. Sabi, sige na nga, makasalanan kayo, sige, biyaya na lang. Ganun ang Diyos ho kasi. Kung titignan nyo dito, wala pa namang law. Oh. Di ba? So ibig sabihin, sa una pala na pagkakalika ng Diyos sa tao, ang relasyon talaga ng Diyos sa tao is biyaya talaga. Actually, itong panahon ng grace na to, foretaste pa lang to, papatikim pa lang to eh. Pero grabe yung pabor ng Diyos sa kanila, di ba? Hmm. Lalo na yung panahon ni Abraham, pinagpalat pinaboran siya. Ngayon, ang problema lang, ngayon hindi naman problema, no? Meron kasing covenant si God kay Abraham na sa mga lahi niya, doon ipapanganak ang hari o dadami ang kanyang mga inapo na kasindami ng bituin. Doon pinanganak tuloy ang Israel. Even sa panahon ng Israel, nung panahon ni Moses, na wala pang kautusan na, kaya napapansin nyo di ba dito sa ang grace natin dito from Genesis chapter 1 up to Exodus chapter 19. Sa panahon na yan, ang ugali ng Diyos dito ay puno ng biyaya. Bakit biyaya ang ugali ng Diyos dito? Eh yun ang covenant niya sa tao. Yun ang klase ng relasyon. Di ba? Kahit nung early Israel eh. Di ba? Bigyan kayo ng halimbawa ang Israel, hindi sila under the law talaga. O sa mula Exodus 20, doon lang sila naging under the law. Pero in the first place, ang mga Israel talaga ay under ng biyaya. Ba't ko nasabi? Bigyan ko kayo ng verse wait lamang po. Bigyan ko kayo ng verse na nagpapatunay. Maaring iba alam na to, no? Bigyan ko kayo ng senaryo, Exodus chapter 14, verse 12. Ito, may senaryo dito na nasukol sila, no, ng paraon. Kabila ilang, harapan dagat, likod, Ehipto. Yun ang problema nila. So, ang tanging solusyon talaga rito, lumusong sila sa dagat para makawala. Kaso naman, di naman pwede, ang lalim-lalim ng dagat. Kaya, ito ngayon na nangyari, no? Tinan mo yung ugali ng mga Israel dito, no? Sabi, sinabi nila kay Moses, wala ba mang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami idinala dito sa ilang para mamatay? Inilabas mo kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't
bago pa lang tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin sa Ehipsyo sapagkat gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang. O, ganyan ang mga Hudyo, no? Nung araw, noon pa lang talaga matigas na ang ulo nila. Reklamador. O, ay ano, response ng Diyos sa panahon na to. Sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot, tingnan lang ninyo kung ano ang mangyayari, liligtas tayo ni Yahweh. Hindi nyo na muli makita ang Ehipsyong yan. O di ba, kung babasahin nyo itong sumunod na mga verses, pinakita doon, no, na nahati yung dagat, nakakawala sila. O. Kung ang Israel sa panahon na to ay under the law, edi noon pa lang, pinaulan sila ng apoy o kaya hinayaan silang malupig ng Ehipsyo. Pero kabila ng kalapastanganan o pamumusong ng mga Hudyong to sa Diyos, ginantihan sila ng Diyos ang kabutihan, iniligtas pa rin sila. Bakit? Kasi nga, itong panahon na to ay under grace pa sila. Wala pa Exodus to, di ba? Oh. Kailan ba nilagay ang napunta sa law ang mga Hudyo? 20, 14 pa lang to eh. Oh. Kaya nandito pa lang sila. Oh. Kaya ako nasabi early Israel o Exodus, tingnan to, ang time frame, no? Genesis chapter 1 to Exodus chapter 19. Lahat ng mababasa nyo dyan is under grace. Makikilala nyo ang ugali ng Diyos dyan, ang relasyon ng tao sa mga specific na karakter na to ay biyaya. Hmm. Okay. Bigyan pa ng isang example. Na nagpapatunay na mga Israel ay hindi naman talaga under the law. Exodus chapter 16. Oh, ito yung senaryo yung mga Israelita nagutom, no? Oh, nagreklamo na naman sila. Ito sabi nila, verse 3. Mabuti pa sana pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon sana nakakain kami ng karne at tinapay hanggang sa gusto namin. Dito sa ilang, pinagdalhan nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Oh. Kung kayo ang Diyos, di ba nakakainis tong statement na to? Mm. Pero ano nangyari? Ano ang response ni Yahweh, ng Diyos? Sinabi ni Yahweh kay Moses, pauulanan ko kayo ng apoy ba? Sabi dito, paulanan ko kayo ng apoy ba? Hindi. Sabi na no, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin at maghapon. Sa magitan nito, susubukin ko silang susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble ang karaniwang kanilang. Tingnan niyo yung ginawa ng Diyos dito, no? Kala ko paulan sila ng apoy. Oh. O pakain sila sa mga ahas. Pero ba't ibang nangyari dito? 'Di ba? Tapos dinoble pa yung karaniwan nilang kakainin. Ito ba ay ano? Ito ba ay isang klase ng relasyon ng Diyos sa tao na biyaya? Oh. 'Di ba biyaya 'to? Hmm. 'Di ba sabi ang grace is to receive what you do not deserve. Deserve talaga nila na sila yung mareklamo. Kung ako yung Diyos dito, baka paulanan ko to ng mga yung tinapay din pero may garapon eh. Tigas ang ulo niyo ininsulto pa ninyo ako. Oh. Buti nga ang Diyos walang garapon eh. Tinapay talaga sa langit, pinaulanan sila. Oh. Pero kung ako yan, paulanan ko sila ng tinapay, kaya nga lang may garapon. Di ba? Di ba nakakainis kasi sila eh. Tinan mo yung sinabi nila dito, no? Tinan mo mabuti pa sana, pinatay na kami ni Yahweh sa Egypto. Doon makakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang pinagdala nyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Wah! Sko? Kambing na kambing, oh. O, di ba? O kayo ang Diyos. Pero yung ugali ng Diyos. Pinaulanan sila ng tinapay, di ba? O, ngayon, dumating ang Exodo 19 and 20, binigay yung 10 utos, eto.
Magtataka kayo, merong isa pang senaryo dito no na ang Israel ay nagreklamo uli. Ito ay nasa Bilang chapter 21 verse 5 to 7. So Exodus, Leviticus, Numbers, tapos na ang Leviticus. Ay tapos na ang Exodus kaya Numbers na. So ibig sabihin pag sa Numbers na mga bilang underdalo na mga Israel dito. Okay? Kaya basahin natin chapter 21. O eto, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moses. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang dito? Wala kaming makain mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain na ito. O, di ba? O, di ba nakaka-visit yan? O, ano, bago dyan? Di ba? Typical yan, di ba? O, usually, pag ganyan sila, di ba, lagi naman ang ganti ng Diyos sa kanila, kabutihan, di ba? Pareho din naman, di ba? Pero magtataka kayo, verse 6, dahil dito, pinadalan sila ni Yahweh na makamandag na ahas. At maraming Israelita na tuklaw at mga ito'y namatay. Kaya lumapit sila kay Moses, sinabi, nagkasala kami kay Yahweh sa iyo. Ba't nagkasala? Kasi may kautusan na eh. Kaya nagkasala na sila. O, ayan sinasabi ko sa inyo eh. Dahil sa kautusan na yan, nagkakasala tayo eh. O, di ba? Palalangin mo kami palisin ng mga ahas na ito. O. So ano pagkakaiba? Kasi nga bakit? Exodus 21, nasa na sila sa panahon na to, tinatin sa dispensation. Ayun, no, nandito na sila. Law. Oh. Saka natin pag-usapan mga kapatid kung paano sila napunta ng law, no? Next topic na lang yun. Basta mahalaga, merong dispensation talaga ang ugali ng ang Diyos. Ngayon, bakit ganoon ang ugali ng Diyos? Ang Diyos naman din po kasi nagbabago ang Diyos eh. Pero nagbabago ang covenant. Kaya mula Exodus 20 hanggang Malakay, kung babasahin niyo ang buong Biblia, ang buong yun, makikita niyo na ang relasyon ng Diyos sa tao sa panahon na to ay under the law. Oh. Diba? Okay, so sa Old Testament age, sa sketch natin, makikita niyo rito Old Testament age before the cross. Okay? Sa Old Testament age na to, nahahati ang Old Testament sa law at saka Gospel of God's Kingdom. So after ng law, dumating si John the Baptist. Luke chapter 16 verse 16, basahin po natin, no. So under the law ang relasyon ng Diyos dito. Kanino to? Sa mga Hudyo. Wala pong sinabing hentil. For the record, kung babasahin yung Exodus chapter 20 hanggang Malakay, lahat po yun sa Hudyo. Yun nga lang, hindi binanggit ng Biblia kung ano nangyari sa hentil. Sorry po kasi hindi naman kasi para sa hentil ang libro ng Bible eh. Kaya hindi po na-record. Okay? Kaya dapat natin maintindihan nga, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, Bible ay libro po yun ng mga Hudyo. Pero mamaya malalaman nyo rin sa atin no, yung patungkol sa hentil. Pero ito kasi, dinidivide natin ang scripture carefully eh. So, ibig sabihin mga kapatid, mula Exodus 20 hanggang Malakay, yan po ay law. Ngayon, nung Luke chapter 16 verse 16, ito yung sinabi. So, pinanganak na si Christ, lumaki ang bata, naging matalino hanggang sa tinawag siya, dumating na si Jesus Christ, tapos dumating din may nauna sa kanya, si John the Baptist. So ito yung papasok, yung senaryo, si John the Baptist. So ano daw si John the Baptist? Sabi rito, no? Ang kautusan ni Moses at ang mga sinulat ng propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan Tagabautismo. Post tayo dyan, ano? Sabi daw, yung kautusan daw ni Moses, ito yun, no, sa sketch, ito, yung law. May bisa daw to hanggang sa dumating si John the Baptist. Bakit? Ano ba si John the Baptist? Ibig sabihin mga kapatid, na sinasabi ng verse, natapos ang law. Natapos yung pagsunod ng mga Hudyo sa law nung dumating si John the Baptist. Ganun po yung sinasabi ng verse.
Sabi rito, no, buhat noon ay pinapangaral na ang mga dambalita tungkol sa paghahari ng Diyos. Ano daw yung gospel? Gospel of God's kingdom. Englishin natin para masaya tayo. The good news of the kingdom of God is being preached and everyone is forcing his way into it. So lahat pala ng tao, nung may pinangaral daw ang gospel of God's kingdom, ay gustong pumasok dito. Sabihin, maraming sumampalataya sa sinabi ni John the Baptist, kaya marami siyang mga follower. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, dito na inintroduce yung gospel ng panahon ni Jesus Christ. Eh ano ba yung gospel of God's kingdom na to? Ang mensahe ko kasi ng gospel of God's kingdom is tanggapin si Kristo bilang hari at bilang Panginoon at tagapagligtas din. Okay? Pero as hari. 'Di ba? So ibig sabihin mga kapatid, tingnan niyo si John the Baptist, 'di ba? Lagi niya sinasabi na magsisi na kayo, 'di ba? Sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Kasi may prophecy ho kasi sa Old Testament na maghahari talaga ang Diyos. Merong yung Diyos mismo magsasakatawan tao at maghahari. Okay? Prophecy na ho kasi yun eh. I will give you an example mga kapatid, no? Na isang magandang picture. Tapos magtataka kayo dito, pagkatapos ng cross, ba't ko nasabi na 7-year tribulation kagad yun? Ayon sa chapter 4, Mateo chapter 4:24. Ba't ko nasabi, saan ko nakuha yung ganyan logic na after ng Old Testament, after ng cross, is 7 years tribulation talaga dapat ang nakapropesiya. Kala ko ba, Edwin, ng 7 years of tribulation, sa panahon natin ngayon, bakit na andyan? Paano ko sabihin ko sa inyo, biblical naman talaga yun? Biblical naman po talaga yun eh. Na after ng pagkapako ni Kristo sa krus, aakyat siya sa langit, then 7 years tribulation sa lupa, then bababa siya second coming. At dito mangyayari yung tinatawag na millennial kingdom o yung dispensation of God's kingdom. Kaya pala sinasabi ni mga alagad na malapit na maghari ang Diyos kasi taon na lang ang bibilangin, maghahari na ang Diyos. So, kailan ba nangyari to? 33 AD. Pero teka muna, no, bago tayo dumating dyan, gaano ba ka-biblical, Edwin, na ang plano talaga ng Diyos ay mangyari muna yung 7 years of tribulation na ito? Oh, saan sa Bible yun, Edwin? Okay, basa tayo, basa. Nasa Bible po yan. Mababasa po natin yan sa Daniel. Guys, i-analyze itong verse na to. Patunay talaga na ang 7 years tribulation ay totoo yung sinasabi ng mga na akala nila nangyari na daw. Oh, yung mga preteries. Kaya nga yung mga turo ng preteries ganito eh. Wherein may katotohanan naman to, kaya nga lang meron silang na-miss. Yung tinuturo ko sa inyo ngayon, ito talaga yung turo din ng preteries, pero meron silang na-miss. Okay? Hindi ako preteries sa mga kapatid hindi tayo hahantong doon. Makinig po kayo mabuti, huwag kayong aalis dyan, relax lang po kayo. Basahin po natin sa Daniel 9:27. Etong turo na to, hindi ko pa natuturo sa inyo to, no? Pero wala, nilantad na ng Diyos sa akin to ngayon lang eh. Daniel 9:27, ang prophecy rito ay yung sinasabi na kingdom of God. Ang prophecy na to ay tungkol dito. Tungkol dito, no, na maghahari yung Diyos sa lupa o maghahari si Kristo sa lupa. Yun ang prophecy na to. At nagbigay ang si Propeta Daniel yung eksaktong petsa ng kingdom of God. Pero basahin na natin yung verse para hindi na tayo ma-confuse. Daniel chapter 9 verse 26 sabi rito, no. Sabi ni Angel Gabriel noon, naparito ako upang bigyan ka ng karunungan at pangunawa. Sa simula pa lang, alam na ng Diyos ang panalangin, tinagong ka na. Kay labis sa kinalugdan ng Diyos, naparito ako para sabihin sa iyong katugunan. Kasi ang tinatanong ni Daniel dito, kailan mangyayari yung paghahari nga ng Diyos eh. Yun ang pinaka-context ito. Ayoko na humbasahin, napakahaba. Dito na tayo sa pinaka-focal point ng verse. Ngayon, pinahayag ni Daniel sa kanya, kailan ba ito?
Teka muna, anong panahon ba ito? Ito yung panahon na ang mga Israelita, mga Hudyo ay tinapon sa Babylonia. It is dated around 568 BC, no? Itong panahon na to. Okay? So ito yung panahon na sila ay lungkot na wala yung kanilang ikaunang templo ni Haring Solomon, tapos dinala sila sa Babylonia. Ngayon, pinakita ng Diyos kay Daniel sa pamamagitan ni Angel Gabriel kung ano yung mangyayari, kung paano mangyayari na yung kingdom of God o yung kaharian ng Diyos. Literal na paghahari ng Diyos, na si Kristo ay magkakatawan tao at magiging siya yung hari ng Israel. Yun kasi ang prophecy, mga kapatid. Ang prophecy sa Old Testament, magkakatawang tao ang Diyos, tapos siya ay maghahari. Okay? Siya ay maghahari sa Israel. Yun po yung prophecy. Basahin po natin. Sabi rito, no? Unawain mo ito mula sa pagkabigay ng utos ng muling titindig ng Jerusalem hanggang sa pagdating ng prinsipeng hinirang ng Diyos ay lilipas ng 49 na taon. Okay. So, ibig sabihin, mula daw sa utos na muling ititindig ang Jerusalem. So, may prophecy sa panahon na ito, may prophecy pala sa kanila na itatayo ng Diyos ang Jerusalem uli. At pag naitayo niya yun, magbilang ka ng 49 years bago dumating yung prinsipe. So, ito yung sketch natin, ano. Wait lamang po, Oh, ito yan, no. Ito, napanood nyo na to sa part 1, eh. Ito lang, paliwanag ko lang, pero basahin na lang muna natin, no. Nung 445 BC, natupad nga to sa panahon ni Haring King Cyrus na gumawa siya ng decree na pinababalik ang mga Hudyo para itayo yung templo o itayo yung muog. Nangyari ho to. Ito ay after 49 years. Tapos magtatagal daw yon, basahin uli natin, ano. Muling itatayong Jerusalem, aayusin ang lansangan mo at mananatiling gayon sa loob ng 434 years. So ayon sa sketch natin, itong templo na to ay mananatili hanggang another 434 years. So after 434 years, ano ang mangyayari? Basa ulit tayo. Ngunit sa panahong yon may kaguluhan. Pagkalipas ng 434 na taon, isang hinirang ng Diyos ay papatayin. Sino tong hinirang ng Diyos na to, no? Tingnan natin sa King James Version. King James Version ng the best kung sino to. And after 63 weeks shall Messiah, si Jesus, he cut off, but that for himself, and the people of Prince shall come to destroy the city and the sanctuary, and then thereof shall with the flood, and at the end of the war, desolation that are determined. Ayun. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa sketch natin, papatayin na yung hinirang. Where is si Kristo yun? At nangyari nga to noong 32 AD. Okay? 32 AD. At sa panahon ding yon, ang wakas ay darating na parambahan magkakaroon ng digmaan sa paggawa sa tinakda ng Diyos. So nawasak yung templo, wherein na-fulfill to noong 70 AD na. Pero naka-prophecy talaga to na mawawasak ang templo. Tapos, sino ba yung nagwasak ng templo? Sa history, Rome. Tapos, pagdating ng 27, eto na. Ang pinunong ito ay gagawa ng sa matibay na pakikipagkasundo sa makapal na tao sa loob ng 7 taon. Pagkaraan ng 3 taon kalahati, pipigilin niyang paghahandog, itataas sa templong kalapastangan ng walang kapantay, mananatili siya ron hanggang tinakda sa kanya. Antikristo to, mga kapatid. Kaya yung natitirang 7 years, ito po yun. Sakto 7 years. Ang lusod na ito ay mga kababayan may binigyan ng 490 years para tigilan pagsalansang, layuan ng kasamaan. Pagkatapos ay iiral ng katurungan at kahulugan at itatalaga na ang dakong kabanal-banalan. So ito na yung sinasabi ng Bible na to anoint the most holy. Yung to anoint the most holy rito, ang kaduluduluhan pala ng 490 years na to ay paghahari ni Kristo. Sa history, 32 AD namatay si Kristo Magbilang ka nga ng 7 taon, common sense. O di 39 AD. So ibig sabihin,
Ang plano at ang prophecy pala, ang original na prophecy pala, 39 AD, maghahari na si Kristo. Kaya yung sketch natin kanina, eto yun. Kaya yun ang sketch natin kanina. Then second coming will mangyayari. Ang original na plano ng Diyos, pagkamatay ni Kristo, pagkakit niya ng langit, magbibilang ng 7 taon, then second coming. Then set up ng new kingdom. Kaya kung mapapansin nyo, no, si Jesus, yung 12 disciples, lagi niyang sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng ganito. Kasi lagi nilang sinasabi na malapit na maghahari ang Diyos, malapit na maghahari ang Diyos. Kasi malapit na nga, bakit nga? Nung panahon na yun, 30 AD, kailan magkakaroon ng kaharian ng Diyos? 39 AD, dito, malagang malapit na. Oh. Hmm. Pansinin niyo yung Mateo 24 mga kapatid. Talagang urgent talaga. Talagang malapit na talaga. Pag sinabi kasing malapit na mga kapatid, hindi nagsisinungaling ang Biblia. Saka ba nakakita na malapit? That's after 2,000 years pa mangyayari. Hindi malapit yun, malayo pa yun. Pero sinabi talaga ng Biblia, malapit na. Yun talaga dapat ang mangyari. Okay? Mateo 24, sabi rito, no? Kaya nga sinabi ni Kristo dito sa Mateo 24, di ba? Sign of the age. Sabi dito, nasa bundok si Jesus kasama ang mga alagad. Samantalang sila nakaupo roon, palihim silang tinanong ng kanyang alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po magiging palatandaan ng muling pagparito at katapusan ng mundo? So ang tanong niya rito, kailan daw mangyayari daw to? Itong second coming niya sa kanyang paghahari. Okay? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo at huwag kayong maligaw ni naman sapagkat may marami magsasabi sa aking pangalan na ako ang Mesiyas, marami silang maliligaw. Makakarinig kayo ng digmaan na lingaw-ngaw sa digmaan, huwag kayong magbagabag. Mangyayari ito, ngunit hindi pa itong wakas. Ang digmaan na ito ay nangyayari nga sa panahon ni Kristo noon pa eh. Oh. Yung digmaan ng Syria at saka ng na Medos Persia, nangyari sa panahon ni Kristo yun. Pananakop ng Romano sa iba't ibang bansa, gera yun. Yun ang tinutukoy ni Kristo, malamang. Yung mga gera na yun. Okay? Sa ngayon kasi, ito muna yung original application. Ito talaga yung original. Mateo 24, na binabanggit, ang binabanggit ni Kristo dito yung 7 years of tribulation na mangyayari after niyang pag-akyat sa langit at matatapos 39 AD. Dito yun, no? Dito yun. Yung prophecy ni Kristo, dito yun. Dated siya ng from 33 AD hanggang 39 AD sana yun. Kaya malapit na. Tingnan yung mga lingwahe ni Christ dito. Ang kasamay, lalaganap, anong pang malalamig marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. 10 yun, oy. Dito yon sa 7 years of tribulation. Dito. Sa panahon na ito, sinasabi sa kanila ni Kristo na manatili kang tapat hanggang wakas sa loob ng 7 taon na to ng Antikristo sa second coming ay maliligtas. Maliligtas ang alin? Physically salvation to guys hindi to spiritual. Physical salvation to. Tapos no, at ipapangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita ba ng biyaya ba? Nakalagay dito no, at ipapangaral. Englishin natin. And this gospel of the kingdom, hindi grace. Hindi grace to guys, And the gospel of kingdom shall be preached in the world, a witness unto all nations, and then the end shall come. Gospel of God's kingdom. So ibig sabihin mga kapatid, dahil malapit na ito, yung Mateo 24, tumutukoy dito sa panahon talaga nila. Yan talaga ang original na plan A. Plan A ito ng Diyos sana plan A. Ito sana yun. Okay? Bakit nabago yung plano? Edwin, mamaya mo malalaman kung ba't nabago ang plano. Pero ito muna yung original na plano. Kasi pinapakita ko lang sa inyo rito mga kapatid, kung ano yung dahilan ng mga sinasabi ni Kristo sa Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ito po yun. Dito po yun sa panahon na to.
Kagaya niya sa Mateo, no, 'di ba? Gospel of God's Kingdom to, 'di ba? Tumutukoy ito sa Kingdom of God. Sa dispensation ng God's Kingdom kasi, dapat niyo kasi maintindihan na ang salvation dito ay by works. Walang faith. Kasi nakikita na si Christ dito. Yung kasi ang original na plano ng Diyos eh. Kaya yung mga binasabi niya sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, dito po yun. After 39 AD sana yun. Dito yun. Kaya yung sinasabi ni Kristo na sino mga sumunod sa akin, nalimutin ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dito yun. Sino yun? Sinong kausap? Sinong kausap doon? Mga Hudyo. Sa panahon daw ng paghahari ni Kristo, kailangan mong sumunod kay Kristo. Hindi na sa law, kundi si Kristo na. Yun yung sinasabing law of Christ. Dito yun. Na mangyayari sana after 39 AD, noong pa sana. Hmm. Basahin niyo pong Mateo, Marcos, Lucas at Juan, mapapansin niyo ron puro kaharian ng langit. Ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng langit ay katulad ng ganto, katulad ng ganyan. O, laging ganun sinasabi ni Christ. O, lagi pa nagpaparable siya, ganto lagi. O, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng katiwala. Lahat o yan dito. Hindi po to New Testament, guys. Old Testament pa lang to. Dispensation of Old Testament. Huwag kayong malilito sa libro. Ang libro, mali po yan. Yung Mateo, Marcos, Lucas 1, New Testament. Hindi. Nasa panumpayan ng Old Testament. Kaya nga lang, hindi sinama sa Old Testament. Hindi papayag ang mga Hudyo. Pero kung sa oras at dispensation lang, ang tunay na New Testament, after the cross, after dito yun. Uy, dito tayo. Hmm. Kaya yung pinapangaral dito ng mga 12 disciples, Peter, si James, si John, lahat pong yan ay connected. Even the book of Hebrew, mga kapatid, even the book of Hebrew, tumutukoy yun sa kaharian ng Diyos dito sa God's kingdom sa panahon na ito, sa panahon ng tribulation. Kasi nga malapit na nga. Taon lang to, taon lang. Oh. Wherein harmonize din to sa sinasabi ni Kristo, no? Na sinasabi na kailan mangyayari to? Ang mangyayari daw to yung panahon daw ng lapastanganin ng templo. Kaya nga nabanggit dito ni Jesus Christ, makikita ninyong magaganap ang banal na lugar, ang kalapastangan ng walang pangalawa, na tinutukoy ni Propeta Daniel. Kaya nga sinasabi dito, no, unawain ito ng bumabasa. Ibig sabihin, study carefully ang prophecy. May warning dito, study. Wherein na pag-usapan na natin ito sa part 1, ito pala tumutukoy sa Daniel 9:27. Na-harmonize sila ni Jesus. Na yung 7 years pala na yon na natitira sa Israel, where ito tong 7 years na to, na natitirang binabanggit, ayon kay Jesus, ito ay tribulation age. Kaya doon nabuo yung 7 years of tribulation. Wala sa Bible ang 7 years of tribulation, pero yung theory na andun. Kaya nabuo yung theory na yan. Yan tong, ito, 7 years na to na tribulation. At dapat sana ang Antikristo dito sa panahon na to, si Nero Caesar. Wherein tamang-tama, di ba? Kung mapapansin nyo, tinan nyo yung mga preterists, no? Ang paniniwala nila ang Antikristo talaga si Nero. Nero Caesar. Sa panahon na yon, nakaplano talaga ang Diyos na ang gagawin kong Antikristo rito si Nero. Dito po yun. So ibig sabihin mga kapatid, sa 7 years of tribulation na to, ang Antikristo dito, ang one world government dito ay Rome. Wherein tama rin doon sa prophecy ni Daniel, di ba? Na yung halimaw daw, yung Rome, merong 10 sungay. Dito yun. Dito sana. Sana. Okay? Dito sana. Ngayon ang tanong, ang haba ng sinabi mo, Edwin eh. Ngayon ang tanong, bakit hindi natuloy? Na isa lang ang sagot ko mga kapatid, bakit hindi natuloy? Kung tinanggap nila si Kristo, ang mga buong nation of Israel, bilang kanilang Panginoon tagapagligtas at hindi nila na-reject, ganyan na mangyayari sana. Pero bakit?
Ganito sana ang plano ng Diyos mga kapatid, no? Nung paakyat na si Christ sa langit, sabi dito, nang magkasama-sama si Jesus at mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag niyo na ba muli ang kaharian ng Israel? Kaya yung tanong ng mga alagad, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Kasi they know the prophecy. Prophecy ito. Ang tinatanong ng mga alagad dito sa panahon na ito after the cross, mangyayari na ba to? Eh, ang nasa isip ni Christ, hindi pa kasi nga may 7 years of tribulation pa sana. Ang tinatanong ng mga alagad, mangyayari na po ba to? Wherein, malapit naman talaga 39 AD pwede na mangyari to Kaya nga lang si Christ, natunugan niya na i-reject siya ng mga Hudyo. Kaya nabago yung plano. Wherein yun yung talagang original. Dahil nabago ang plano, hindi na mabubura sa history yung mga sinabi ni Christ sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pero nasabi niya na nasulat na Kaya nga lang nabago yung plano. Yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, yung mga sinabi niya ro, naisulat. Naisulat sa Bible. Oh. Kaya yung mga mangangaral ngayon, kung hindi alam tong dispensation na to, ligaw-ligaw. Biro mo, no, akala nila yung Mateo, Marcos, Lucas at Juan, tayo kausap. Hindi. Hindi nila alam yung dispensation. Ito yun, no? Yung original intention. Mga kapatid, ang sinasabi ko dito, yung intention ni Cristo, ba't niya sinasabi yun? Yung mga sinasabi niya sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan, ano yung intention niya? Kasi ang intention niya, malapit na talaga siya maghari. Ito. Kasi bibilangin nilang panahon, kaya sinasabi nga ng mga alagad, 'di ba? Magsisi na kayo dahil malapit na maghari ang Diyos. Totoo 'yun. Okay? Okay, so ano nangyari? Bakit nabago ang plano? Kasi nga ni-reject ng mga Hudyo si Kristo. Basahin natin Acts chapter 13. Ito yung dahilan. May binitawang salita si Pablo dito na nagpayanig sa dispensation, na siya naghati sa dispensation. Nagpapatunay na nabago talaga ang plano ng Diyos. O kaya, basahin natin. Sabi dito, nang si Pablo at Bernabe ay palabas na ng sinagoga, so palabas na sila ng kanilang building ng church, ng mga Hudyo, may nag-invite sa kanila. Sabi dito, inanyahan sila ng mga tao na magsalita ulit tungkol sa mga bagay na susunod sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos ng mga pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang mga maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Okay? Judaismo to, Hudyo. Okay? Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan sila ng pagpatuloy ng pamumuhay ng manarapat sa kagandahang loob ng Diyos. O ano nangyari? Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod nagkatipan upang makinig ang salita ng Diyos. So marami nakinig, no? Ano nangyari? Verse 45, inggit naman ng mga Hudyo nang makita nila napakaraming tao. Kaya't nilait sila at sinalungat si Pablo. O, yung mga Hudyong to, mga under the law, no? Nilait sila ng mga Hudyong to. Talagang kontrabida talaga mga Hudyo, no? So, alam nyo, mga kapatid, no? Maputol ko muna, no? Tuwing binabasa natin ng mga Hudyo, lagi silang kontrabida, no? Umpisa ang tigas ng ulo. Nung panahon ni Kristo, sila yung mga persecutor. Siya nagpapatay kay Kristo. Oh. Kaya nga minsan nasasabi ko na yung gera sa Israel, deserve nila yun Ito sorry Kaya minsan nasasabi ko sa sarili ko, deserve yung mangyari kasi mga under the law kayo Oh. Yung religion nyo, deism, you reject Christ. Hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan dyan sa Israel hanggat walang Kristo sa inyo. Dahil noon pa lang, nireject nyo na siya. Kaya dito, pinapakita rito nilait at sinalungat si Pablo. Pagpatuloy natin, Ngunit buong tapang sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo, ng asar si Pablo dito, sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil itinakwil nyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Sakit sinabi ni Pablo. Hindi kayo karapat dapat, Dahil kasi nireject nyo si Christ.
So ano yung pang-iinggit ni Pablo dito? Kaya't sa mga hentil na kami mga ngaral. Ah. O ano daw sila? 47, ganito ang inutos sa amin ng Panginoon, iniligay kitang liwanag sa mga hentil upang ipangaral mong kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ito yung nag-trigger kung ba't nabago ang plano ng Diyos eh. Nang marinig ng mga hentil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya at sumampalataya ang lahat ng hinirang ng buhay na walang hanggan. Kaya tumanggap ang buong lupain ng salita ng Panginoon. Ngunit sinulsulan ng mga Hudyo, mga pinuno ng lungsod at mga debotong babae sa kanilang lipunan, pinausig nila sila Bernabe at pinalay sa lupain ngayon. Kaya't pinagpag ng dalawa ng alikabok ang kanilang mga paa bilang saksi. Ito pala yung senaryo na yun, no? Kapag hindi nakikinig ng gospel, pagpag mo yung paa mo. O. At sila ay nagpunta sa Ikonyo, ang mga alagad naman sa Antioquia ay napuspos ng gagalahan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nangaral muna si Apostol Pablo nung tinawag siya, nangaral muna siya sa mga Hudyo muna, ni-reject. Kaya sabi ni Pablo, ganun na, o sige, mula ngayon, sige, sa mga hentil na kami. Tinan yung sumpa na binitawan ni Pablo dito, ang sakit to. Sumpa to wait lang Remember, tayo mga Kristiyano, ang mga sinasabi natin ay isang sumpa. Kasi kung ano yung sinabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Wait lamang po Makapangyarihan ng dila natin. So, ganun din si Pablo. Sabi ni Pablo kasi dito, ito yung trigger Sa inyo muna sana dapat ipapahayag ang salita ng Diyos, ngunit dahil tinakwil niyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya't sa mga hentil na kami mga ngaral. Ayun na, sinarado na ng Diyos yung mga Hudyo. Kaya nabago. Kaya ito, nabago to. Naging ganito na to ngayon. Wait lang po, buksan ko lang. Nag-stop the clock, pumasok ang church age. So ganun pa rin. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang 7 years tribulation na natitira ay mangyayari pa sa future. Mga kapatid, matalino ang Diyos. Kung ang Antikristo sana noon na si Nero Cesar ay hindi natuloy, pwedeng gumawa ang Diyos ng bagong Antikristo sa panahon natin ngayon. Walang imposible sa Diyos. At mapapansin nyo rito, no, may rapture na dito na dati wala. Kasi ipinahayag lang yun kay Apostol Pablo. Kaya sa chart natin, yung yellow na yan, yung part ng yellow na yan, tayo yan, nasingit lang talaga tayo. Tingnan nyo yung kabuuan ng plano ng Diyos. No? Ito di ba yung kabuuan ng plano ng Diyos? Di ba? Yung blue, plano ng Diyos sa sangkatauhan. Yung yellow, yung green, ito yung sa mga Hudyo Tapos blue uli. Nasingit lang talaga tayo mga hentil dahil kay Apostol Pablo. So ito na yung plano ng Diyos ngayon at ito na sa panahon natin ngayon. Ito ay umuugnay sa Acts chapter 2 to Revelation chapter 4. Tapos, yun ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos noong 95 AD, kahuli-huling sulat ng mga apostol, ang Book of Revelation ay naisulat. Ito ay pangyayari sa loob ng 2,000 taon. Ang Book of Revelation. Kung mapapansin nyo, ang Revelation chapter 2 hanggang 4, ito ay sa church. Ang church na ito ay may 7 panahon yan di ba? Napag-usapan natin sa part 2. Na una ay apostol, panahon ng mga apostol. Pangalawa, panahon ng martyrdom. Kaya tinan nyo, di ba? Nangyari nga na nagkaroon talaga ng matinding kapighatian nung panahon ng mga Kristiyano nung araw. Panahon ng persecution, pinapapatay ang mga Kristiyano. Dapat sana yun ng tribulation Yun na sana ang tribulation hindi na nangyari. Pinospone na ng Diyos. Pero nangyari pa rin. Nagkaroon talaga ng tribulation ang mga Kristiyano, pinapapatay ang mga Kristiyano, pinapakain sa leon, pinapasunog sa stake ng Roma. Prophecy, Roma pa rin. Natuloy pa rin. Pero natuloy man siya, kaya nga lang, hindi yung sa original na plano ng Diyos. Kasi nga, sa panahon na ito, church age na. Doon na pumasok tayo mga hentil. Kaya nandito tayo sa panahon na to, sa dulo na to, malapit na mag-rapture dito na. Ngayon, yun ang dahilan kung bakit nasabi natin na
bago mag-tribulation, magra-rapture muna. Kasi nga, itong 7 years of tribulation, panahon to ng mga Hudyo uli. Babaling uli ang Diyos sa mga Hudyo. At yan ay nakasulat sa Revelation chapter 6 hanggang 19 or Mateo 24. Oh. So ano ang kaligtasan dito? Martyrdom, faith plus work. So ano ngayon, anong big idea dito mga kapatid? Ang big idea dito, kung usapang relasyon sa Diyos rin lang, ang basahin natin, Apostol Pablo talaga. From Romans to Philemon, kung relasyon sa Diyos din lang, i-apply natin yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kasi ito mga to, hindi naman tayo to talaga Kasi may alam na natin ngayon na may pinatutungkol pala to na dapat pala mangyayari ito dito. Kaya nga lang, sumingit tayo mga hentil. Pero dito talaga to. Oh. Kumpara natin sa unang dispensation, di ba, yung original. Ito sana ang plano ng Diyos eh. Ang plano ng Diyos talaga, after ng pagkamatay ni Kristo sa krus, 7 years of tribulation na binabanggit ni Kristo sa Mateo 24, then darating siya, second coming, then dispensation of God's kingdom, paghahari na niya. Sa paghahari niya, tayo mga hentil ay maliligtas sa magitan ng paghahari ni Kristo sa buong mundo. Ganun pa rin ang plano sana eh. So ibig sabihin, sa dispensation, kung nangyari ito, para maligtas tayo, kailangan na tayong manampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus na tayo pinatawad sa ating kasalanan. Ganun kasi ang mensahe kasi mga kapatid ng ng Gospel of God's Kingdom. Sundin mo ang ating Panginoong Hesus bilang hari ng sanlibutan at panampalatayanan mo yung kanyang ginawa sa krus na ikay pinatawad. Ganun pa rin sana ang gospel sa atin. Yun po ang Gospel of God's Kingdom. So ano pagkakaiba nila? No? Ang Gospel of God's Kingdom, pinapangaral pa rin si Kristo, papangaral pa rin ang kanyang kamatayan para kapatawaran ng iyong kasalanan. Nandun pa rin ang kaligtasan natin. At yung pagsunod sa kanya bilang hari, oh, para sa ating mga hentil. Kaso nga, nireject ng mga Hudyo, kaya nabago yung plano. Ngayon, sabi mo sa akin, ibig mo sabihin, Edwin, hindi alam ng Diyos yan, ba't nagbago siya ng plano? Kala ko ba omnipresent siya? Kala ko ba matalino siya? Well, yun ay pagrespeto ng Diyos sa free will ng tao. Ano, saklaw pa ba ng Diyos yung free will ng tao? Hindi ang Diyos, ang ugali niya, hindi niya minamanipula yung free will ng tao. Ang dahilan ng Diyos kung bakit nabago ang plano ng Diyos dahil sa mga Hudyo, wherein nabasa na natin kanina, di ba? Kung hindi nila ni-reject ang si Kristo, ganito sana ang plano. Yan, original. Dahil sa ni-reject nila si Kristo, ang nangyari tuloy ay hindi ganyan, kundi naging ganito na. Inuulit ko ang original na plano ng Diyos, eto sana. After Old Testament age, pagkamatay ni Kristo, then 7 years tribulation, then maghahari na siya after 7 years. So matutupad itong senaryo na to. Ito yung prophecy kasi Ito yung prophecy. 39 AD pa lang sana naghahari na si Kristo sa Israel bilang hari At sa pamamagitan ng bansang Israel, kaya totoo yung sinabi ni Diyos kay Abraham. Sa pamamagitan ng mga lahi mo, magiging pagpapala sila sa lahat ng bansa. Nangyari pa rin sana. Pero mangyayari pa rin, kaya nga lang, ang nangyari lang sa atin sa panahon ngayon, naisingit lang tayo mga hentil. Pero ganito pa rin ang mangyayari. Matutupad pa rin yung prophecy kay Abraham. Ang naiba lang, siningit lang muna tayo mga hentil. Titigas ang ulo ng mga Hudyo alam niyo, pakikialaman pa ba ng Diyos yung katigasan ng ulo ng mga Hudyo? Choice nila yun Wherein sinabi sa Hosea chapter 6 verse 2, no? Sabi sa Hosea, no? Gaano daw katagal to? Sabi sa Hosea 6, sa loob ng 2 araw, mapapalakas niya tayo. 3 araw, tayo kanya ibabangon. English, King James. After 2 days, He will revive us. Kasi ang issue rito,
Kailan ba ire-restore ng Diyos ang Israel? Ang Hosea po ay ano na 'to, tapos na ho 'to ng ano, nasa dispensation na 'to ng papuntang New Testament. Kaya ibig sabihin future pa ho mangyayari ho 'to. Kasi yung sinasabi dito in 2 days, after 2 days, He will revive us. In the third day, He will raise up, and He shall live in His sight. Imposible naman mangyari kasi na i-restore ng Diyos ang Israel sa loob ng 2 araw na 24 hour a day lang or 48 hours eh. Remember, ang sabi ng Diyos, kung aalamin mo, gaano ba katagal sa Diyos ang isang araw? Ayon sa Peter, ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Diyos. At ang isang araw lang sa Diyos, 1,000 taon. Oh. Kaya sa mata ng Diyos, sa perspective ng Diyos, ang 2 days na to, 2,000 taon pa bago ma-revive ang Israel, wherein, kailan to? Nangyari ng pagkamatay ni Kristo, 33 AD. Ngayon, nasa na tayo ngayong taon? 2026 na tayo. Oh. Dito mangyayari yon. So, ibig sabihin, 2033, 2,000 years na. So, ibig sabihin, kung magbabawas ka ng 7 years, ang rapture posible 2026. Oh, disclaimer lang ha, hindi ko sinabing ganun na direkta, pero parang ganun. Kaya nga lang, maraming mga Hudyo, iba yung kalendaryo ng Hudyo. Sa Jewish calendar, namatay si Kristo 30 AD. April of Nisan, Nisan of April o mga April 2, Nisan, namatay si Kristo. Bilang tayo ng 2,000 years, 2030, dapat maghaharin si Kristo. Minus 7 years, na sana nag-rapture na nung nakaraang taon pa, 2023. Pero hindi pa nangyayari. Kaya merong range na from 2023 hanggang 2026 pwede na mag-rapture. Mahabang paliwanagan to mga kapatid, no? Okay, hindi naman yun ang topic natin. Ang topic kasi natin dito, no, yung pagtuturo ng Biblia, mga kapatid. Pag-usapang relasyon sa Diyos, huwag tayo basta-basta dadampot sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Kung meron man tayong dapat i-apply para sa ating relasyon sa Diyos, yung sinulat ni Apostol Pablo. Okay? Ipakita ko sa inyo yung chart, no? Huli na to, tapos na tayo. So ito, mga kapatid, no? Ito yung mga libro. Yung mga green books na yan, obviously, para sa mga Hudyo yan. Old Testament book, New Testament books, iba po yan. Ang Mateo is, ang Mateo, Marcos, Lucas at Juan, syempre, canonically, kung usapang canon lang, New Testament book sila. Pero kung sa dispensation din lang pag-uusapan, nasa Old Testament pa sila. Kasi hindi pa namamatay si Kristo. Ang totoo talaga sa panahon na ng Acts. Ang simula ang Kristyanismo sa panahon ng Acts 1. Hindi po Acts 15, ha? Huwag kayo maniwala sa mga mid-Acts, sa mga mid-Acts dyan. No. Ang totoong Kristiyano nagsimula, Acts chapter 1. Dahil ang mga Kristiyano po ay consist of Hudyo at mga Hentil, hindi po Hentil lang. Ngayon, talk about Romans. Ito yung libro natin. Romans hanggang Philemon. Ito talaga yung tunay na dapat nating apply. Pero kung magbabasa kayo ng Bible, doctrine, syempre buong Bible dapat paniwalaan natin. Pero usapang relasyon mga kapatid, usapang relasyon, Romans hanggang Philemon, diyan natin makikita kung anong klaseng relasyon dapat meron tayo sa Diyos. At ang relasyon sa Diyos na yan ay atin ang napag-uusapan na noon pa ay yung tinatawag na full grace. Ang Romans hanggang Philemon, ang tinuturo nito is full grace, purong biyaya. Lahat ng ating mga meron tayo ay regalo lang ng Diyos sa atin, kaligtasan, ng ating pagiging matuwid, ang kapatawaran ng ating kasalanan, ay pinatawad na, regalo lang lahat. Regalo din ang ating pagpapalat, pabor ng Diyos, hindi nakukuha sa tithes, hindi nakukuha sa mabubuting gawa. Walang kinalaman ng iyong gawa. Ang iyong kalusugan ay pinagaling ka na. Hindi na kailangan pa magpa-pray over. Panampalatayanan mo yung ginawa ni Kristo na ikay magaling na. Yun po ang bagong tipan. Yun po ang atin. At yan ang sinasabi ng Romans hanggang Philemon. Ang Hebrew,
That is obviously sa mga Hebrew, at ang Hebrew ang applicable po yan, hindi po yan sa panahon natin, sa panahon pa yan ni dito dito po yan, Hebrew dito sa tribulation age. Oh, future pa ho yan. Pero yung doctrines diyan na si Kristo ay namatay sa krus para patawarin ang ating kasalanan, na andun yun. Pero yung regarding dun sa mga bagay na nawawala ang kaligtasan, etc., hindi po sa atin po yan, sa mga Hebreo po yun. Lalo yun yung nakasulat sa Hebrew chapter 6 verse 4 to 6, hindi po atin po yun. Hud yung kausap doon. Mahabang paliwanagan sa susunod, gagawin ko yan ng content regarding sa Book of Hebrew. Yung James Peter John, okay naman to, pero Hud yung kausap niya dyan, no? Tandaan po natin, ano ba pagkakaiba ng Gospel of God's Kingdom sa Gospel of Grace? Ang Gospel of Grace at ang Gospel of Kingdom, pareho nilang pinapangaral na si Kristo ang tagapagligtas. Yung kapatawaran ng kasalanan ay pareho din ng God's Kingdom. Okay? At ang Gospel of Grace pareho. Sa Gospel of God's Kingdom, pinapangaral si Kristo na siya ang tagapagligtas. So magitan ng kanyang pagkamatay sa krus, pinatawad ng ating kasalanan. Sa Gospel of Grace, ganun din, pinatawad ng ating kasalanan sa magitan ng dugo ni Kristo. Ang pagkakaiba lang nila, si Kristo ay kailangan mong sumunod kay Kristo bilang hari. Sa mga hentil, kahabagan lang ng Diyos ang meron tayo, habag lang. Yun ang pagkakaiba natin sa mga Hudyo. Okay? At yun, i-applicable noon pa. Noong panahon pa lang na to. Pero sa ngayon, iba na. Noon pa to. Yung Gospel of God's Kingdom naputol. Ipapangaral uli ito sa panahon na to, sa 7 years of tribulation. Kaya after ng rapture, applicable na ipangaral uli ang God's Kingdom kasi malapit na maghari si Kristo rito. Ayun na lang, 7 taon na lang. Kaya yun ang dahilan kung bakit ang pinipreach dito ng mga tribulation saints ay paghahari ng Diyos. 'Di ba? Kaya mapapansin niyo sa Revelation, sinasabi doon na tinuturo doon ay magsisi na kayo, tumalikod sa inyong mga kasalanan at sumunod sa Diyos. O bakit? Kasi nga ito ay ibang dispensation na ito. So sana po, nawa po may natutunan po kayo sa oras na ito. Napahaba po, pasensya na po. At pwede na ho tayo magtanong. Maganda kung magtatanong kayo tungkol dito, no, para mas applicable. Pero pwede rin naman kung iba. Sige, magtawag na po tayo, no. Bilisan ko na po. Pwede ka na magtanong, kapatid. Okay po. Tanong ko lang po yung tungkol sa, kasi minsan po na-share ko po yung na tayo pinagaling na sa ating mga karamdaman. Na-share ko po yung sa isa aming kapatiran. Ewan ko lang po, kasi hindi niya po tinanggap kasi mapanahon na yon yung wife niya may sakit. So, parang di niya tanggap na isa silang mananampalataya na may nagkakasakit sila. Ang ano niya sa akin, kasi tayo daw po kasi nasa katawan pa tayo, kaya tayo talagang pwede pong magkasakit. Sabi niya, tutukoy daw po sa Biblia na sakit, sakit daw po ng spirito, spiritual sick. Yun po ang sabi niya sa akin. Ang tanong ko po, meron po ba nabanggit talaga sa Biblia na nagkakasakit ang ating spiritual? Basahin natin na, wait lang, pag-aralan natin na mag-focus tayo sa verse na sinasabi ng Bible regarding sa finished work of Christ, kasi bago natin malaman yung maling turo, alamin muna natin yung tamang turo, kasi ganito po yan, wait lamang po, Peter. Sabi kasi sa 1 Peter chapter 2 verse 4, si Peter kasi nagtuturo dito ng Gospel of Grace, remember, di ba? Wait lamang po. 1 Peter chapter 2. Ano ba yung finish of work of Christ? Yung finish work of Christ, ito yung may ginawa na si Kristo na dapat mong panampalatayanan para makuha mo yung pabor ng Diyos. At ang pabor ng Diyos na ito ay para makuha mo sa larangan ng iyong kalusugan.
May ginawa, kasi tinan nyo si Kristo kasi, ang tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, ganito. Nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang pagbubo ng dugo, ang purpose nun, ang pananampalataya niya ron, ang sino mananampalataya sa kanya ay pinatawad at maliligtas. Kaya siya napako sa krus, nagbubo ng dugo. Ngayon, yung paghihirap ni Kristo sa buong buhay niya, ang pananampalataya niya doon, ang sino mananampalataya sa aking paghihirap ay mananagana. Ngayon, ganun din sa kalusugan. Sinagot na rin ng Diyos yun. Ito hindi matanggap ng ibang Kristiyano na pati kalusugan, sinagot na rin ng Diyos yun eh. Sabi kasi dito, no, 1 Peter 2, verse 4. Wait lamang po Parang mali ito. 24 pala, sorry. Sabi, His own self, Tagalogin natin. Sa kanyang pagkamatay sa krus, past tense, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan, o pinatawad, upang tayo mamatay na sa kasalanan, hamartiya to, no? At mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tapos kayo'y pinagaling na sa magitan ng kanyang mga sugat. Yung bang sugat ni Kristo, kapatid, tanungin kita, no? Literal ba yun o spiritual? Nung hinampas siya, literal ba yun? O literal. So, anong logic nun na pinagaling ka sa magitan ng kanyang sugat, spiritual yung binabayaran? Ano yun, di ba? So, doon pa lang, nonsense na. Wala sa logic. Kung si Kristo ay nasugatan literal, at ang sinabi dito, pinagaling ka na sa magitan ng kanyang sugat na literal, ibig sabihin, pinagaling ka rin niya, literal din. Ganun lang kasimple yung kapatid, sabihin mo sa kanila. Kasi tingnan mo, no, marami kasi tayong mga Kristiyano masyado natin pinahihirapan ng mga sarili natin, ayaw natin i-simplify. Ginagawa natin komplikado ang salita ng Diyos. Literal na nga ang sinasabi rito, ba't pa i-spiritual? Ingat kayo sa mga pastor na mahilig mag-spiritual, mga kapatid, no? Tingnan tayo sa context. Ngayon, ibig sabihin mga kapatid, isa sa tinapos na gawa ni Kristo, na yung sino man duman ng palataya sa Kanya, pinagaling na. Edwin, paano nangyari nga yun? Nagkasakit. Bigyan ko kayo ng halimbawa, kapatid, no? Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Si PG at saka si FG. Ano ba? Ganito na lang, si Perverted at saka si Full Grace, dalawang Kristiyano. Si Perverted, ganito ang buhay niya. Hindi siya naniniwala, dahil siya ay perverted, ang paniniwala niya Old Testament, naniniwala siya na ano man ang pagdaanan niya sa buhay ay magkakasakit talaga. Ang Diyos talaga, ang buhay natin, talaga nakatakda na yun tayo magkasakit. Ang pagkakaiba nga lang natin, yung mga perverted, pag dumaan sa sakit karamdaman, doon pa lang sila humihingi sa Diyos na, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Diba? Panginoon, pagalingin niyo po ako. Ngayon, depende sa Diyos yan kung sumusunod ka ba sa Kanya. Kung hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi Kanya pagagalingin. Ganun ang Old Testament mga kapatid. Ganyan ang mga paniniwala ng mga perverted Christian. Na meron tayong takdang panahon na magkakasakit talaga. Wherein totoo naman yun. Lahat naman talaga nagkakasakit. Kahit ako nagkakasakit Ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Ang mga perverted, pag dumaan sa pagkakasakit, doon palang mananalangin. Doon palang hihingi sa Diyos ng pabor. At ang pabor ng sa Diyos sa kanya ay depende doon sa mabubuting gawa niya. O pwedeng si perverted sa oras na yun, halimbawa, nung oras na to, nagkasakit siya ng ano ba magandang sakit, no? Nagkaroon siya ng sakit sa bato. Na-hospital siya, nanalangin siya. O, sa awa naman ng Diyos, pinagaling siya. O, kaya nga lang, nangyari doon, stress muna siya. O, kailangan niyang manalangin muna, magpa-pray over pa. Yun ang Old Testament style. Tapos, after few years uli, nagkasakit uli siya. Nung panahon na ito, hindi siya sumusunod sa Diyos, kaya lalo siya nagkakasakit, hindi siya dinidinig ng Diyos. So, tinan nyo, no, ang buhay ng perverted Christian, ganun. At ganun tayo noon. Ewan ko lang sa inyo pero ako ganun ako noon. Ewan ko kung may nakaka-relate dito Ganun ako noon. Ganun ang mga perverted. Ngayon, ano naman ang full grace, yung mga naniniwala sa tinapos na gawa ni Kristo? Kasi pinananampalatayanan ko to na ako'y pinagaling na.
So ibig sabihin, kung pinagaling na ako. Ngayon, kung dadaan man ako sa panahon na magkakasakit ako, no, ang pananampalataya ko dito, alam mo, nagkasakit ako, no, wag naman sana. Nagkasakit ako ng tinatawag na, alam mo, basta sakit na lang, ayoko magbanggit ng sakit, makapangyarandila natin. Hmm. Ang pananampalataya ko ganito, hindi ako magpapa-pray over, ang sasabihin ko, nananampalataya ako na ako'y magaling na. Ito, pagdadaanan ko to, pero ang katapusan nito ay pinagaling na ako. Kagalingan ng katapusan nito. At wherein, subok ko na ho sa mahabang panahon. Dumadating man ang Kristiyano sa pagkakasakit, pero nauuwi sa kagalingan. Hindi na kailangan pagmamakaawa sa Diyos. Yun ang pagkakaiba natin. So, ibig sabihin mga kapatid, dadating at darating sa buhay pa rin talaga ng tao na nagkakasakit. Ang pagkakaiba lang is pananampalataya. Yung mga ibang mga Kristiyano na nananampalataya na sila ay pagagalingin so magitan ng pagiging tapat nila sa Panginoon. O sa madaling salita, ang kanilang kagalingan ay base sa kanilang works. Ganon din sa atin, ganon din sa full grace. Sa full grace, iba. Oo, nandun tayo, magkakasakit tayo. Hindi naman sinabi ng Diyos na hindi ka na magkakasakit eh. Sinabi ba dyan na hindi ka na magkakasakit? Ang sinabi, pinagaling. Ibig sabihin, magkakasakit ka, pero pinagaling ka na sa oras ng Diyos. Sa oras ng Diyos, pinagaling ka na. Pero sa oras mo, may sakit ka ngayon. Pero sa mata ng Diyos, pinagaling ka na. Dapat panampalataya ng pinagaling ka na para nang sa ganun, yung sakit mo ngayon, mapaglangpasan mo, na ikay pinagaling na. Dapat kasi natin maintindihan na iba ang oras ng Diyos sa oras natin. Eh, sinabi nga dito, pinagaling ka na eh. Ngayon, kung ang paniniwala mo, hindi ka pa gumagaling, eh, mangyayari nga sa iyo yun. Kaya nga naglaanan ng Diyos ng bagay na manampalataya lang kayo sa aking ginawa, na sa magitan ng aking mga hampas at sugat na kayo pinagaling na, panampalataya niyo yung pinanggaling na. Pero hindi po sinasabi rito na hindi na tayo magkakasakit. Ang sinabi lang pinagaling na. Ngayon, pag dumating ang oras na magkasakit ka, i-claim mo na ikay magaling na at magaling ka na at gagaling ka nga talaga. Naiintindihan niyo mga kapatid? Hello? Yung nagtanong sa akin. Pastor, naiintindihan ko pa. Oo. Tsaka pangatlo kapatid, no, huwag kayong makukonfuse yan. Literal yan eh. Oh. Parang yung paghihirap ni Kristo, spiritual daw yun. Eh, si Kristo ba hindi ba literal naghihirap? Literal siyang pinanganak sa sabsaban. Literal siyang literal siyang walang bahay. Oh. Literal siyang nagutom, nauhaw, napagod, pinako. Literal yun na, paghihirap yun. At sabihin ng iba, spiritual. Ano yun? Diba? Saka nakakita ng ganun na humingi ka sa Diyos ng tinapay, binigay sa'yo bato. Ano yun? Kung ano hinihingi na mo sa Diyos, sinabibigay sa'yo. Pag sinabing kagalingang literal ang ginawa ni Kristo, literal ang kagalingan yun. Pag sinabing prosperity na financial lang o sabihin na kasaganaan sa buhay ang binayaran ni Kristo. Oh. Eh, ano nangyari? Religion. Oh. Ang religion kasi tinuturo, maghirap tayo. Gusto na maghirap or poverty gospel ang mga pinagtuturo ng mga eh naku po, ewan ko sa inyo, sa mga perverted. Pero kapatid, no, gusto ko lang linawin sa iyo, panampalatayanan mo, kung magkasakit ka man, dumating mga oras, ang iisipin mo, ending nito, pinagaling na ako ng Diyos. Ending nito, gagaling ako. Kaya, yun. Kaya ako ganyan ang ginagawa ko eh. Halimbawa, magkasakit ako, no, tumaas ang BP ko, saan bababa rin to? Pinagaling na ako eh. Di ba? Di ko na kailangan pa magpa-pray over. Bakit ka magpapa-pray over? Pinagaling ka na nga. Ang pinapag-pray over lang may sakit. Eh sinabi na nga ng Biblia, magaling ka na. Tandaan nyo, pag sinasabi natin na tayo ay may sakit, sinungaling tayo. Dahil sinabi kasi sa verse na yan, tayo pinagaling na. Anong sasabihin mo may sakit ka? Ikaw ang sinungaling, hindi ang Biblia. Prangkahan tayo mga kapatid. Prangka ang Biblia. Sinabi na nga pinagaling. Ano sasabihin mo may sakit ka? Huwag mong sabihin may sakit ka. Sabihin mo pinagaling ka na para yun ang mangyari sa'yo. Tingnan yung ginagawa ni Doc Willie, no? Nagmamakaawa sa Diyos para daw gumaling. Gumagaling nga siya, kaya lang pahirapan. Hindi pa nanampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo yun. Nasa Old Testament pa sila.
Ang tunay na Kristiyano na nananampalataya siya pinagaling na tapos na eh. Yung tinapos na gawa ni Kristo, sinabi ni Kristo, di ba sa krus, tetelestai, finish, tapos na. Past tense na. Magaling na, ligtas na, pinaburan na, matuwid ka na, banal ka na, o ano pa, ano. Hindi mo pwedeng i-undo yung mga bagay na nangyari na, tapos na. Oh. Yun po dapat natin maintindihan sa finished work of Christ, mga kapatid. Puro past tense na po yan. Aorist tense lagi yan. Pinagaling, pinatawad, pinaburan, pinagpala, niligtas. Puro past tense. Wala naman laging sinasabi ang Bible na ang manampalataya kay Kristo ay maliligtas. Wala namang ganun eh. Ang manampalataya kay Kristo ay pagagalingin. Hindi naman eh. Ang gaya nito, pinagaling, past tense. Oh. Kaya doon ang dapat natin panampalataya ng mga kapatid. Manampabuhay tayo sa pananampalataya na pinagaling na, pinatawad na, pinagpalat, pinaburan na po tayo. Amen po ba mga tol? Amen. Amen? Amen po, amen. Okay. So ano idea dito? Ang sabi ni Pablo, we should live by faith and not by sight. Mabuhay kayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Yun ang sabi ng Panginoon. Alam kong madaling sabihin, pero mahirap tong gawin. Pero gawin po natin, makikita niyong kapangyarihan ng Diyos. Grabe. Okay? Okay na po. May tanong po kayo, kapatid. Next time na po ulit. Thank you po, Pastor. Sarito po sa inyo lahat. Okay po. Salamat po. Charito, kapatid. Pinagpalat, pinaburang ka ng Diyos, kapatid. Salamat din. Okay, 9:39 p.m. Tanong pa tayo, no? Babae naman. Si babae to, si Daylin Huntilia. Kapatid, pwede ka na magbukas ng mikropono at magtanong. Daylin or Daily, parang Daylin. Huntilia o Huntilia ba to? Basta ganun. Yung icon po na mikropono, baka naka-slash po yan. I-on nyo lang. Magandang gabi po, Pastor. Hello po. Magandang gabi po. Sige po, pwede na po kayo magtanong. Ay, hindi po ako nakahanda, Pastor eh. Yung tatanong ko. Wala po akong tanong. Salamat po. Sa susunod na lang po. Nakalimutan ko po yung itatanong ko po eh. Sige po. I speak blessing po sa inyong pamilya, kapatid. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at mabuhay po kayo ng mapayapa. Salamat po. Salamat din po, Pastor. Sarito Okay, po sa... Salamat po. Okay, sige, tanong tayo, no? Isa pang babae uli. Wait lang Si Girly to Nakaw. Girly ba to? Malabo ba mata ko? Tama, girly nga. Opo, girly po. Sarito sa lahat. Good evening. Opo. Sige po, Good pwede na evening po. po. Pastor, bali, wala man akong tanong, nag-amen lang ako dun sa iyo, pero tanungin ko na lang din. Yung Sige po. kaninang sinasabi mo na tungkol dun sa mga Israelita na napakatigas ng ulo nila. Tapos doon, agree po ako doon na under of grace sila nung time na yun. Kasi, di ba po, binigyan sila ng mga mana ni God, mga pagkain sa labas. Tapos, ilang years sila pinapakain ng Diyos noon. Di ba, Pastor? So, grabe ang grace ni God doon. Yun lang yung ko na, grace pa rin yun. Kasi kahit nakatigasan ng ulo nila, nandun pa rin si God, binigyan sila ng pagkain. At sinabi pa nga doon na ubusin lahat ng pagkain, huwag magtira. Pero katigasan ng ulo pa rin nila, nagtira pa rin sila. Kaya naging uod ang mga pagkain nila. Tama po ba, Pastor? Amen. Tama po ba? Amen. O, di ba? So, under of grace pa rin yun. Kasi grabe, ilang years sila pinakain ni God. Magbuti pa nga sila dati. Live na live, ulanan sila ng pagkain kaysa atin ngayon. Di ba? Walang blessing sila dati. Yun lang po, Pastor. At sarito sa lahat. At thank you sa buhay mo, Pastor, na ginamit ka ni God para sa amin.
Glory to God po. Salamat din po sa inyong pakikinig. Amen. Okay. Salamat po, kapatid na girly. Salamat po. Mga kapatid, kung tutuusin inspirasyon kayo sa akin. Bilang tao naman, kundi dahil sa inyo, walang Bible study rin dito. Walang nakikinig. Syempre, kung walang a-attend, paano magkakaroon ng Bible study? Kundi dahil sa pag-attend-attend nyo, hindi ako magba-Bible study. Pero salamat sa Panginoon. Sanay naman ako na mag-Bible study na kahit 2, 3, kagaya ng dati, kami magpipinsan dati. Pero ngayon, hindi ko akalain na may ilan tayo ngayon? 136. Dati pangarap ko lang yung 136 na yan. Dati nga pangarap ko maka 80 lang, pwede na eh. Pero napaka-sustainable talaga ng Diyos. Kasi po mga kapatid, isa lang naman ng bagay ang pinagmamalaki ko rito, yung ginawa po ng ating Panginoon. Kasi yung ginawa po ng ating Panginoon na pinagmamalaki ko dito, naging totoo rin po yan sa buhay namin. Dati rin po kaming nahihirapan sa buhay, maraming mga tanong, pero nakalaya po kami. Kung ano po yung mga na-experience nyo, in the first place, naranasan ko na po yan. Kaya binibida ko talaga si Cristo linggo-linggo mga kapatid. Kaya stay tuned lamang po sa ating channel. Sa mga bago lang po mga umaaten, mag-observe lang kayo, maging kagaya kayo ng mga taga-Berean, Yung mga binabanggit kong Bible verse, tingnan nyo rin, huwag kayong amen lang ng amen dyan. Pag-aralan nyo mabuti, tama ba yung sinasabi ni Pastor? Baka malito. Tama ba yung sinasabi niya? Pag-aralan. Pero pag confused kayo, pwede kayo magtanong. So, patuloy lang po tayo sa pag-aaral. Masterin nyo po ang full grace, mga kapatid. Masterin nyo po yan para nang sa ganoon, malaking epekto po yan sa buhay natin. Magkakaroon kayo ng kapayapaan ng pag-iisip, kapayapaan sa buhay, kalayaan. Pag napag-aralan nyo pong mabuti ang full grace. Okay? So, 9:44, 15 minutes po. Pwede na magtanong uli ang lalaki, no? Sige, si Sen Hashimoto. Sen Hashimoto. Ayun, basta. Japanese po siya. Hindi Hello po. po, Pastor. Good evening. Ano po ba po ako? Ay, Pastor, sorry po. okay lang Good evening po. po. Sige. Hindi po, nag-amen lang po kanina dun sa kanina. Lang po, wala po akong itatanong. Sige, okay lang. Salamat po, Pastor. Marami po ako natutunan sa inyo, Pastor. At lalong lumawak po yung yung pananaw ko sa Panginoon. Salamat po, Pastor. Salamat sa Amen. ating Panginoon. Okay, salamat po. I speak life and healthy family po sa inyo. Patuloy Thank you po kayo po. pagpalain ng Diyos. Pinagpalat, pinaburan po kayo ng Panginoon. Salamat po sa pag-attend. Salamat po. Amen po. Charity din po. Okay. Baguhin kaya natin, wag kaya amen, Gawin na natin charito uli. Yung mga magtatanong po, pwedeng charito lang. Sige po, time niyo po yung charito, yung mga magtatanong. Sige, babae, si Charito, no? Ay, si Charito. Si Princess Almonte po. Sorry. Ano ba yun? Natawa ako dun. Si Charito, Sige, Princess Almonte, pwede ka na magtanong. Pastor, gandang gabi. Good evening po. Pastor, nakikis ko yun lang kasi yung friend ko na may tanong kasi sa akin tapos hindi ko rin naman siya masagot kasi wala rin po kasi akong 100% na sure. So, sabi ko sa kanya, itanong ko na lang. Sige po. Isang tanong niya, Pastor, yung po ba yung tawag na ito? Yung pangangalo niya po ba is applicable lang po ba yun sa mga may asawa or pati na rin po yung mga single? Kasi single po siya, Pastor eh. Kaya parang napaparanoid siya sa mga maaari niyang gawin. Full base din naman siya. Yun lang po yung tanong niya, Pastor. Opo, yung pangangalo niya po, applicable lang po yun sa may asawa na pumatol sa iba. Di ba? Parang ganito lang naman yun eh. Paano ka makakasuhan ng driving without license kung hindi ka nagda-drive? Ganun lang po yun. Di ba? So, ibig sabihin, ang pangangalo niya po kasi, ito po ay offense sa batas ng tao at sa batas din ng Diyos, sa mga Hudyo, na ito yung may asawa ka, pumatol ka sa iba. So,
Ang tanong, ano ba siyang kasalanan po ba siya? Siyempre, kasalanan siya sa batas. Sa mata rin ng Diyos, kung unbeliever ka pa, pag nangalunya ka, dalawa ang kasalanan mo ngayon. Kasalanan sa tao, kasalanan sa Diyos. Pero kung Christian ka na at accidentally na nagawa mo yung hindi mo karapat-dapat, sa tao ka nagkasala. Pero sa Diyos pinatawad na yun, kaya nga lang sa tao ka nagkasala. At magulo yan, no? Magulong buhay yan, mga kapatid. Kasi kapag nangalunya po tayo, sa gabi na ikaw ay masaya, kinabukasan, lungkot at takot ang mangyayari sa'yo. Kasi pag nalaman niya ng asawa mo, impyerno buhay mo. Pag nalaman niya ng mga kamag-anak mo, makakahiya ka. Kahihiyan sa buhay ang mangyayari sa'yo dyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo nun, di ba? If you play with fire, you will get burned. Pag ang apoy ay nilaro mo, masusunog ka talaga. Natural yun. Science yun, siyensya yun eh. So, ganun talaga. I'm not condemning sa mga taong nakakaranas itong ngayon. Kaya nga lang, sinasabi ko lang sa inyo, mahirap po yung ganyang buhay na pinasok o papasukin natin o pinasok natin kasi kayo po ay masasaktan dyan. Ang Diyos di naman masasaktan dyan. Pinatawad na tayo dyan. Kaya nga lang, ikaw ang mahihirapan dyan. Talo ka dyan. Wala kang laban dyan. Wala ka pang peace of mind. Ano mo yun? Diba? Ang maganda ko kasi dyan, contentment na lang kung meron ka, asawa ka. Pero kung ikaw naman ay single, para tahimik ang buhay, single din ang patulan mo. Diba? Ka na maghanap ng mga sugar daddy o ka na maghanap ng mga may asawa, may mga may sabit, wag na. Hirap yun. Tas pangalawa ka lang, kabit ka, nako, hirap na. Talo ka dyan, kapatid. Wala kang peace of mind din dyan. Kaya nga mga kapatid, piliin nyo yung mga sitwasyon na magbibigay sa inyo ng peace of mind. Maganda pa rin talaga yon. Tumatanda na ho tayo. Sa mga bata dyan, syempre lahat tayo, mga tao sa mundo, tumatanda ho tayo. At tawag dito ay ang buhay ay napakaikli para buong buhay ka magsisi sa maling desisyon. So piliin na lang po natin yung mapayapang buhay. Yun lamang po masasabi ko. So kapatid, sa tingin ko nasagot ko po yung tanong mo po, kapatid. Tapos, Pastor, may pahabol siyang isa. Sige po. Ano po, tawag na ito? Yung pag-idolize po ba, lahat na po yun, including tao, bagay, artista, singer, parang gano'n. Kasi tinatanong niya ako, Pastor, wala po akong maisagot. Kasi sabi niya, tama po yung pag-idolize natin, hindi lang sa revolto, kung pati na rin sa tao, sa singer, kasi parang naano niya kasi, Pastor, na maraming nag-idolize lalo na sa singer ngayon na halos magkandamatay na pupunta lang sa concert. Parang yun yung tanong niya sa akin, tapos wala naman akong idea kung kasama ba yun sa idolize. Kasi di ba base sa nano ko sa Bible, idolize nila yung yung mga revolto, yung mga image. Ano ba ibig sabihin ng idol? Yung salitang idol lang na meaning idol. Ina-idol mo. Yung labis mong hinahangaan. Tsaka pangatlo, ano masama doon? Kung meron kang hinahangaang tao, halimbawa, hangang-hanga ka sa mga singer na kagaya nila Bini, mga millennials ngayon, mga Bini, sila SB19. Ano naman kung mahumaling ang ganun? Hindi yata nakarelate yung iba, no? O sige, tandaan pa natin, mga Eraserhead. Yung mga name it, yung mga kilala nyo, mga idol nyo. O baka naman meron pa ritong uma-idol kay Nora Honor, no? Kay Vilma Parang din niya, Pastor, na pag-idolize ko natin sa Pastor, tulad sa'yo. Di iba naman kasi yung idolize namin. Hindi naman kasi idolize yung tawag niya.
parang term na talaga dun kay pastor. Kasi iba naman kasi yung, iba naman kasi yung pag-idolize na maganda matay ka na, magagastos ka, mag-ano ka pa dyan. Iba naman kay pastor. Eto seryosohin ko na, nagpapatawa kasi ako eh. Kasi ganito yung mga kapatid, no? Ano ba ang idol? Kanino ba binagbawal yan sa mga Hudyo, di ba? Ang sabi ng Diyos sa 10 utos sa mga Hudyo, huwag kayong gagawa ng mga rebulto o larawan. O. Ibang mga Kristiyano, pag sinabing idol, yun ang iniisip, rebulto. O. Ang idol kasi, yung sinasamba mo yung yung ginodiyos mo yung tao o bagay. Yung kasi ng idol, yun yung tinatawag na idolatry. Yung idolatry na yun ay applicable lang yan kung unbeliever ka. Nagkakasala ka ng sobra. Pero pag ikaw Kristiyano ka na, hindi na pinakikailaman ng Diyos yung yung gusto mong gawin mo sa buhay. Kung umatin ka ng concert, hindi na ka naman nagkakasala sa Diyos noon. Marami matitisod ngayon sa akin yan, ano naman kung manood kayo ng concert, bakit? Ang Diyos ba, ganun ba ugali ng Diyos? Na na kapag hindi mo lang siya pinansin, paparusahan ka na. Ganun ba ang Diyos natin? I don't think so. Ang mga may ganun lang, yung mga Hudyo, mga under the law, na bawal silang gumawa ng Kaya nga lang kasi, pag sinosobrang idol mo yung tao, sino mahihirapan yan? Ang Diyos ba? Hindi. Ikaw ang mahihirapan. Again, laging ang consequence niyan sa atin. Kagaya niyan, yung sinasabi mo kapatid na masyado mo ina-idolize o ano ba ang epekto sa iyo noon? Hindi ka makakatulog. Apektado yung trabaho mo. Imbis na pumasok ka sa trabaho, attend ka ng concert, absent ka. Sino ang apektado? Sino walang kita? Ikaw. At may possibility pa ma-terminate ka sa trabaho. Ganon din sa school. Hindi ka makapag-focus sa eskwelahan, makapag-aral. Bakit? Kasi nga, habang tuturo yung teacher mo, nanonood ka ng YouTube, pinapanood mo yung idol mo. Yung mga yan, napaka-minor issues mga kapatid na pinapalaki ng ibang Christian, no? Wala namang dyan. Ang tandaan po natin, ang lahat ng ginagawa ho natin, ang consequence po niyan sa atin, pero ang Diyos, hindi po galit ang Diyos sa atin. Hindi po siya nagagalit. Minsan lang siya nagalit sa kasalanan. At sabi sa Isaiah, yung anak niya na lang ang pinarusahan niya para tayo mapatawad. Ang gando lang ang Diyos, pero ang Diyos na nanahimik na ngayon. Hindi na pinakikialaman ng Diyos kung ano yung mga gusto mong gawin, kung naa-addict ka maglaro ng Hindi lang naman yan Kasi po ang description sa atin kasi sa atin sa panahon ng idolatry sa atin, yung bang nauubos mo yung oras mo sa isang bagay o sa isang tao. Bawa, kakalaro mo ng Mobile Legend, addict ka na doon, Lahat yata ng rank game pinalaro mo na. Nag-MCL ka pa, 'Di ba addict ka doon? Sino maapekto nun? Ikaw. Puyat ka ng puyat. Sino naapektuhan? Ikaw. Pero ang Diyos, walang pakialaman Diyos dyan. Hindi pinakikialaman ng Diyos yun. Kasi ginagawa kasi nilang ang Diyos tao, yung tao parang mababaw, yung seloso, yung bang Hindi po ganun ang Diyos natin. Kaya wag po kayo maniniwala doon sa mga pastor na masyado kang kinokondem sa mga malilit na bagay, laging nagagalit ang Diyos. Utos kasi ng Diyos, di ka nagagalit ang Diyos. Puro laging nagagalit ang Diyos. Paparusahan ka ng Diyos. So yun lang kapatid, kapatid, relax lang po, tandaan po natin, lahat ng ginagawa natin, ang balik niyan sa atin, hindi sa Diyos. Sa bagong tipan po. Okay po, Pastor. Salamat po. Okay, salamat po, 9:57 p.m. Salamat kapatid na princess, sige, uling tanong, lalaki uli. Wait lamang po. Sige, si Romel Toloy. Sige, Romel Toloy, last question ka na. Pwede ka na magtanong. Hello po, Pastor. Magandang gabi po. Sarito po sa lahat. Good evening po. Good evening po. Sige po.
Pastor, gusto ko lang pong itanong yung doon sa Romans 11, verse 20, ano yung sapagkat verse, yung sabi na maliligtas ang buong Israel. Hindi ko lang makuha Ito yung po. verse niya. Sa 25 Romans po ba? 11. Apo, kasi Sabi dito, no, Romans 11:25, mga kapatid, isang hiwagang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala, tatagal lamang iyon hanggat mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, is another example to na sa panahon ni Apostol Pablo na yung plano ng Diyos sa Israel ay hindi na tinuloy para magbigay ng daan para sa ating mga hentil. So, ibig sabihin, kung titingnan itong chart na to, na natigil yung oras sa Israel, yung plano ng Diyos sa Israel eh. At ang nangyari niyan, isiningit tong church age o yung tayong mga hentil. Alam niyo po, yung church age, hindi lang naman po mga hentil yan eh. Sa panahon na yan, kung ikaw ay Hudyo at na-convert ka sa Christianity, kasama ka na dito sa iglesia ng Diyos o sa church. Kaya nga siya church eh. Nataon lang kasi na kaya lang naman siya nagmukhang marami kasi nga nadamay na tayong mga hentil. Kaya itong panahon na to, mapahudyo mga hentil, pasok dito, no? Okay. Yung mga gusto magpakahudyo, yung mga Hudyo, gusto nila, bahala sila dyan. Pero kung may mga Hudyo na gustong pumasok sa simbahan, sa church para maging Kristiyano, walang tinatangi ang Diyos. Kasi sinabi naman kasi sa Biblia, no, mapahudyo, mapahentil, mapagrego man, ay iisa kay Kristo. Ngayon, ang sinasabi ni Pablo na may bilang pala mga hentil no bago bumaling uli ang Diyos sa Israel dito. Bago bumaling ang Diyos dito. Kasi hindi pa tapos ang Diyos ang ano eh. Kung tutusin nga nasingit lang tayo mga hentil eh. Pero ang plano talaga ng Diyos sa Hudyo magsisimula yung pagiging yung hari na si Kristo para abutin tayo mga hentil na bilang hari ni Kristo. Kaya dapat talaga sa atin talaga noon, gospel of God's kingdom talaga ang turo. Kaya nga lang, nabago eh. Ngayon, para inggitin yung mga Hudyong to, bumaling sa hentil ang Diyos para inggitin ng mga Hudyo. Kaya sabi di ba ni Pablo kanina, at inaamin ni Pablo na mayroon palang takdang bilang. Pag sinabi ng Bible verse na ang pagmamatigas ng Israel pansamantala, tatagal lamang daw iyon hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng mga hentil. Ito ay surprisingly na may bilang pa lang maliligtas sa ating mga hentil bago pumasok ang attention ng Diyos muli sa Israel. Kaya yun kapatid ang tinutukoy dito. So kapatid, yun ang sagot ko dyan, yun ang ibig sabihin ni Pablo. Nakaka-amaze dyan, no? May bilang pala tayo, no? May bilang. Kaya pag may pinapangaralan tayong baka malay mo kasama yun sa bilang ng mga hentil. Halimbawa, meron kang sinesharean na born again oras na yun, no? Baka pwede na mag-rapture yun, ano? Kaya sharing the gospel is the best practices para ang sa ganun makatulong tayo sa propagation ng gospel. Kapatid, din po ang sagot ko ron, kapatid. Maraming salamat po, Pastor. Kaya po yung lahat pong video mo, sinishare ko din po dito sa amin. Kasi sabi ko nga, mayroon pa nga hindi pa nakakaalam ng tamang gospel, yung full grace. Kaya maraming salamat po doon sa video mo. Malaking tulong po sa amin. Aking pong sinishare dito sa simbahan po namin. Ay, saan ho ba kayo, if you want mind? Saan po ba yung church niyo po? Dito po sa Quirino Province. Quirino Province. Malapit po sa Biskaya po kami. Sa Luzon, no? Gitnang Luzon din, di ba? Sa may papuntang Baguio ba yun? O ano? Lampasan pa po Tama. ang Baguio. Papuntang Isabela. Papuntang Isabela po.
Pakanan po yan, opo. Oh, Region 2, wow, Region 2 po kami. Region 2. Okay. Ay, salamat po sa inyong response sa biyaya ng Diyos kasi po dahil ano po kasama po kayo sa bilang ng hentil na maliligtas. So salamat po sa inyong pag-response. Salamat din po. Kayo po talaga yung sinusubaybayan ko yung mga video ninyo at saka yung mga turo ninyo patungkol po sa full grace. Glory to God po. Glory to God. Salamat po sa inyong appreciation. Palain po nawa kayo ng Panginoon tsaka inyong gawain diyan sa Carino. Patuloy po nawa kayong pagpalain. Okay po, maraming salamat din po, Pastor. Salamat. Salamat po. Nice meeting. Okay mga kapatid, maraming salamat po uli sa inyong time. Pasensya na ho kayo na nagkaroon na naman tayo ng another remarkable na teaching regarding sa dispensation. Hindi ko pa po kasi natuturo kaya medyo kakapakapa pa ako. Pero aayusin ko na lang po yung pag-edit nito pag in-upload ko sa YouTube para maintindihan po ng lahat. So again, maraming salamat po. Stay blessed po sa ating lahat. Stay blessed po. Good night, Sarito. Salamat, Pastor. Night po. Stay blessed. Good night, everyone. Good night, everyone. Sarito to all. Sarito sa lahat. Sarito. Night. Okay, good night po. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kayo. See you next week po.